Ma, pa, huwag kayong mag-alala. Nahanap na ng anak nyo ang... Yuru. Napagpasyahan ko na pagkatapos ng kasal. Ipirmahan ko ang kasunduan sa paglilipat ng shares. Ibibigay ko sa kanya ang kalahati ng shares ng Hu Group. Ay, yung gwapong si Ho Tinyuan ay nasa labas, nagdarasal para sa mga magulang niya. Kung mahuhuli tayo, wala na tayo. Anong takot? Bingi naman siya. Hindi niya maririnig. Saka, nasa labas lahat, naghahanda. Walang papasok. Baby. Hindi ba? Mas nakaka-excite ito? Ang sama mo. Ay, Ang laki-laki ng handaan niya. Kailangan pang mag-overtime. ako. Nakarinig na ako. Sasabihin ko ang magandang balitang ito kay Yuro. Kailan mo? Itatapon niyang si Hu Tinyuan na bingi. Lalo akong nahihirapang hiwalayan ka. Huwag kang mag-alala. Pag pinirmahan na niya ang kasunduan sa paglilipat ng shares, papapatay ko siya. Para lang sa mga shares na to. Nakisama ako sa isang binging sumpa sa magulang. Nakakasuka talaga. Pag nailipat na niya sa iyo ang shares, tayo na ang magdedesisyon sa kumpanya. Yang maliit na posisyon kong team leader. Sawa na ako. Huwag kang mag-alala. Pag naako ko na ang kumpanya, anong posisyon ang gusto mo? Ibibigay ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Bobby. Sawa na ako sa mga shareholders ng kumpanya. Lalo na sa mga magulang ni Hu Tinyuan na maagang namatay. Pero buti na lang. Ay, tama na. Huwag na natin pag-usapan. Malas. Sage, ikaw ang masusunod. Sino? Sino yan? Tinyuan, okay ka lang ba? Okay lang ako. Bobby, sa harap ko pa, concern ka pa sa kanya. Bingi man siya, nakakakita naman siguro. Ma, pa, kung ang pagkamatay nyo ay talagang may kinalaman si Nalin Yuro, hindi ko sila palalampasin. Malapit nang magsimula ang kasal ni Tinyuan. Dali, pumunta na tayo. Hindi na ako makapaghintay kapag nakuha na ang shares. Agad-agad siyang alisin. Akala ko siya ang magiging asawa ko habang buhay. Hindi ko inakala, isa pala itong malaking panloloko. Tinyuan. Maligayang pag-asawa. Akala ko siya ang pinakamabuting kaibigan ko. Salamat. Buti na lang at hindi pa huli ang lahat. Ang ganda-ganda ng babaeng ito, pero sa isang bingi na pangasawa, talagang bulag. Ano ba ang alam mo? Malaki ang negosyo ng pamilya Ho. Si Ho Tinyuan lang ang nag-isang anak. Matalino ang pamilya Lin. Pinilit ni Xiao Ru na pakasalan ang binging ito. Sayang lang ang magandang dalaga. Huwag kang masyadong magsalita. Hindi naman siya nakakarinig. Narinig niya. Marunong siyang magbasa ng labi, tumahimik ka. Kapag nakuha na ng anak natin ang shares, anong lalaki ang hindi natin makukuha? Mag-alay ng tsa. Inay, uminom po kayo ng tsa. Hindi ka lang bingi, bulag ka pa. Ho Tinyuan, sinadya mo yan. Iya, huwag po kayong magalit, ang mahalaga ngayon ay pirmahan niya. Huwag mawala ang malaki dahil sa mali. Tinyuan, kanina lang ako masyadong nag-init. Hindi mo ako ipakakagalit, di ba? Oh, okay lang. Hindi kita pinagkakagalit.
Kaya pipirma ka pa rin sa share transfer, di ba? Euro, hindi ba't ikakasal ka sa akin? Dahil tunay mong mahal ako, kundi para sa plano. Sa yaman ng pamilya namin ho. Siyempre hindi, tunay kitang mahal. Paano naman ako magpaplano sa yaman mo? Kahit hindi mo ilipat, okay lang. Totoo ba? Pero nasugatan kasi ang kamay ko ngayon, ayaw kong pumirma. Biro lang. Ha? Euro, mahal na mahal mo ako. Paano kita paghihirapan? Mabuti naman. Akala niyo magtatagumpay kayo. Kaya hindi ko ibibigay ang gusto ninyo. Anong hinihintay mo? Anunsyuhan mo na. Ang anak ko, malapit nang maging ang tagapagmana ng Hu Corporation. Nagpasya si Jihu na idodonasyon ang kalahati ng shares ng Hu Corp sa Red Cross para makatulong sa charity. Mabuti. Hu Tinyuan, ano ba ang ibig mong sabihin? Sabi mo ibibigay sa akin ang shares, tapos sa Red Cross pala? Niloloko mo ba ako? Euro, para din ito sa ikabubuti mo. Alam mo, kapag marami kang kasalanan, impyerno ang bagsak mo. Ano ang ibig mong sabihin? Ano to? Alam na kaya niya? Hindi pwede to. Lahat ng ito ay sa amin, sa pamilya Lin. Mga bingi kayong hayop, niloloko nyo kami. Aray. Ma, anong ginagawa mo? Ma, para din ito kay Euro. Nitong 2 taon, bilang nobya ko, marami siyang naging kaaway sa kumpanya. Idinodonasyon ko ang shares para sa charity. Para mag-ipon ng mabuting karma para kay Euro. Bakit ma? Nagalit ba kayo sa ginawa ko? Tinyuan, salamat sa pagmamalasakit mo. Hindi pa oras para magkagalit. Hu Tinyuan, kapag nakuha ko na ang natitirang shares mo, maghanda ka. Wala yon, mag-asawa naman tayo. Linyuro ang mga ari-arian ng pamilya ko. Kahit piso, hindi niyo makukuha. Tay, nay. Ano nang gagawin niyo? Walang utang na loob. Papatayin kita. Papatayin kita. Bitawan niyo ako. Aray. Tay. Nay. Aray. Kaya pala. Kayo pala. Kayo ang pumatay sa akin. Tay, nay. Pasensya na, anak kayo. Hindi kayo mapalagay sa pagkamatay. Huwag kayong mag-alala, hahanapin ko ang pumatay sa inyo. At babayaran nila ito ng dugo. Kaya pala sa bawat gabing hindi ako nakakarinig. Ganito ang dinanas nyo. Ngayon pa ang ating gabi ng kasal. Ganito kayo kaganid? Sino yan? Sino ang nasa labas? Anong nangyari? Bigla kang nagulat. May tao talaga sa labas kanina. Huwag naman sana si Hu Tinyuan. Huwag kang mag-alala. Tulog na tulog yan sa gamot. Imposibleng siya yon. Hindi pwede. Nakakapagtaka na siya sa usapin ng shares. Dapat walang maiwan na kahit anong bakas. Tingnan ko nga kung may lihim sa phone niya.
wala namang problema. Sabi ko na nga ba, kinakabahan ka lang. Bingi yan, anong malalaman niya? At saka, kahit may malaman man siya. Ulila yan, bingi pa. Kahit mamatay, walang magmamalasakit o tutulong sa kanya. Kung talagang di ka mapalagay. May paan ako. Anong paraan? Gawin natin sa kanyang kama, tingnan natin ang reaksyon niya. Nababaliw ka na? Anong ikinatatakot mo? Bingi yan. Kung may malaman, patayin natin. Tapos gawan natin ng aksidenteng pagkamatay. Mapupunta pa rin sa iyo ang shares, at di ba mas nakaka-adikto? Huwag kang mag-alala, di siya nagising. Mahal, oras ng pag-ibig, huwag sayangin. Linurok Xiaojin. Papatayin ko kayong lahat. Ho Tinyuan. Sawa na akong maging mabuting asawa't ina, araw-araw naglilingkod sa'yo. Bakit hindi ka na lang mamatay? Tinyuan, inom na ng gamot. Anong nangyari, Tinyuan? Bakit ayaw mong uminom? Wala, iniisip ko lang. Ang tagal ko nang umiinom, bingi pa rin ako. Baka may problema sa gamot? Impossible naman. Especial tumula sa kilalang doktor. Inom na, baka lumamig. Sige na nga. Aray, ang init. Ayos ka lang ba, Yuro? Ayos ka lang. Hindi ko sinasadya. Alam mong mabait ka. Hindi ka magagalit sa akin, di ba? Siyempre naman, hindi kita pagagalitan. Ah. Ayos lang. Mabuti naman. Oh, siya nga pala, Yuro. Ikaw pa ang laging malinis. Ngayon, wala sa bahay ang mga katulong. Pasensya na, ikaw na ang maglinis ng sahig. Sek, Ang bait mo, mahal. Pasensya na. Ikaw talaga ang mabuting asawa ko. siyempre, mag-asawa tayo. Dapat magtulungan. Nakakainis. Itong binging ito. Nasanay na siya sa pag-alaga ko. Ano nangyari, mahal? Bakit galit na galit? Hanggang kailan ko pa siya paglilingkuran? Xiaojin, hindi na ako makapaghintay. Kailangan ko agad makuha ang shares ng Huo. Tapos, mawawala siya. Sabi ko na, tapusin na natin siya. Ikaw ang nagsabing patagalin muna, tapos planuhan. Hindi naman ayaw ko. Ang problema, parang may kakaiba sa kanya. Ibig mong sabihin, may alam na siya? O nakarinig ng something? Tama. Posible kaya na nakakarinig na siya. Huwag kang mag-alala. Kung nakakarinig siya, hindi niya tayo palalampasin. Pero nag-alala pa rin ako. Paano kung Kung ganon, subukan natin siya. hindi ba't nasubukan na? Wala naman siyang reaksyon. Iba ito. Ngayon, hindi ko paniniwalaan kung peke siya at makatiis pa rin. Ang sama mo, mahal. Ngayon mo lang nalaman? Kian, dapat ka nang bumalik. Kailangan ka ng Huo. Yuru. Xiaojin. Bakit niyo ako dinala rito? Tinyuan, malapit na ang birthday mo. May regalo ako para sa iyo. Anong regalo? Bakit sekreto? Tingnan mo. Tatay. Nanay.
Tinyuan, alam kong, miss na miss mo ang mga magulang mo. Kaya ginawa ko ang video na ito. Kapag namimiss mo sila, panoorin mo. Ipapalabas namin ang recording bago sila na aksidente. Tingnan natin ang reaksyon mo. Kapag may nakita kaming kahinaan, sa susunod na taon, ito ang araw ng iyong kamatayan. Parang nasira ang preno, may nagtangka sa atin. Tawagan mo si Tinyuan agad. Paano nila nakuha ang audio bago mag-aksidente ang mga magulang? Sila nga ang pumatay sa mga magulang natin. Sinusubukan nila ako. Nanay, tatay, miss na miss ko na kayo. Mahal, salamat sa'yo. Walang anuman, asawa, ikaw ang pinakamamahal ko. Oh, nga pala, mahal. May regalo pa ako para sa'yo. Ano? Tingnan mo. Stock Transfer Agreement. Hawak ko pa ang kalahati ng shares ng kumpanya. Kapag idinagdag sa'yo, magiging pinakamalaking shareholder ka. Ipinagkakatiwala ko sa'yo ang kumpanya. Talaga? Ito'y ibibigay mo talaga sa akin? Naman, mahal, hindi naman ako makarinig. Matagal nang gustong kunin ng mga matatanda sa kumpanya. Ang mga nagawa mo sa kumpanya. Kitang-kita ng lahat, kaya ipagkakatiwala ko ito sa'yo. Kampante ako. Mahal. Mabuti naman at ganoon ang iniisip mo. Hindi mahalaga kung kanino ang kumpanya, ang mahalaga. Ayokong napapagod ka ng sobra. Sinabi ng doktor na kailangan mong magpahinga para gumaling ang iyong pandinig. Sige, susunod ako sa'yo. Mahal, hindi kita bibigin. Ho Tinyuan, buti naman naintindihan mo, pero wala ka ng shares. Malapit ka nang mawala. Paumanhin, hindi maabot ang tinatawagan. Yan. Kung hindi ka babalik, mapupunta sa iba ang Who Group. Tungkol sa paglilipat ng shares sa Red Cross. Humihingi ng paumanhin ang dating chairman na si Ho Tinyuan. Dahil hindi na niya kayang maging chairman, siya'y nagbitiw. At ako na ngayon ang mamamahala. Jilin, kahit na nagbitiw si Ho Tinyuan bilang chairman, hindi naman siguro ikaw ang dapat mamuno. Tama. Kaming mga shareholder ay may hawak ng shares ng kumpanya. Ayon sa patakaran, ang may pinakamaraming shares. Sino ang magiging chairman? Ito ang pirma ni Ho Tinyuan sa transfer ng shares. Ngayon, ako si Linyuru, may hawak. Sa tingin ko, ako na ang dapat maging chairman, di ba? Ano? Sa paghawak ng mga shares na ito, si Linyuru ang karapat-dapat na maging chairman. May tutol pa ba? Kung wala, ipinapahayag ko na. Ang bagong may hawak ng kapangyarihan sa Huo Group ay, may tutol ako. Sino ka? Internal meeting ito ng Huo Group. Lumabas ka kung wala kang kinalaman. Hindi ba't ito si Hu Qianqian? Ang pangalawang anak na ipinadala sa abroad? Mula nang mamatay ang mag-asawang Huo sa aksidente. Hindi na nagpakita si MS Hu. Bakit siya nandito ngayon? Kailan pa nagkaroon ng pangalawang anak? Ilan pang sekreto? Ang itinatago ni Ho Tinyuan sa akin? Kung ikaw ang pangalawang anak ng pamilya Hu, kapatid ka ni Tinyuan, kamusta? Ako ang manugang mo. Talaga? Gusto mo ang kalahati ng shares? Nahawak ng kapatid ko. Ngunit ang mga shares na iyon ay ipinangalan sa akin. Akin ang mga yon. Wala siyang karapatang ipamahala ang mga yon. Ano ang sinasabi mo?
Si Hu Tinyuan, noong huli, sa harap mo, nag-donate ng shares. Ngayon, pinapalabas niya ang kapatid niyang ilang taon nang wala sa bansa para makipag-agawan sa'yo. Sinasadya ba niya ito? Baka alam talaga ni Ho Tinyuan ang totoo. Patayin na lang natin siya. Hoy, Xiaojin, huwag magpadalos-dalos. Ano ngayon ang gagawin natin? Kung sinisira ng kapatid niya ang plano ko, ipapadala ko na lang siya sa magulang niya. Sa ganoon, babalik ang shares mula sa kanya pabalik sa kanya. Pagkatapos, saka natin siya patayin. Hoy, tawagan mo si Ho Kian. Sabihin mo, may kailangan sa kanya ang kapatid niya sa Nanshan Villa. Ambushin ninyo siya sa daan. Tiyaking masira ang sasakyan niya. Walang makakapigil sa akin. Kasama ka, Ho Tinyuan. Yan, sagutin mo ang tawag. Paumanhin, pansamantalang hindi maaring makontak ang tinawagan. Mangyaring subukan muli mamaya. Sigurado ka bang darating siya? Siyempre naman. Ginamit mo ang kaligtasan ko para takutin siya. Siguradong darating yan. Nawalan na siya ng magulang. Hindi na siya mawawalan ng ako. Sige, may kailangan pa akong pag-usapan kay Kian. Lumabas muna kayo. Ano ba ang gusto mo? Ang aking shares, pwede ring ikaw ang maghawak. Pero kailangan mo akong tulungan. Ano ang gusto mo? Ate, ito ang aking sinseridad. Katulad mo, ayoko rin sa kanya. Sobrang inis ako sa kanya. Noong bata pa kami, siya ang paborito ng magulang. Ako naman, iniwan sa ibang bansa nang walang pakialam. At ang huling tawag ng mga magulang bago sila mamatay ay sa kanya. Pero hindi man lang siya tumulong. Galit ako sa kanya. Maghiganti tayo sa kanya. Basta pumayag ka lang. Ang aking shares ay maaari ring ipahawak sa iyo. Kumagat na. Tingnan mo, ate. Kung tama ang alaala ko. Ito ang plaka ng sasakyan ng kuya ko, di ba? Kilos na. Magtago kayo doon. Tandaan, siguraduhing masira ang sasakyan niya at mamatay siya. Kian. Sagutin mo naman ang tawag. Paumanhin. Pansamantalang hindi maaring makontak ang tinawagan. Hoy, Kian. Nasaan ka na? Paalam na, kuya. Hoy. Nagtaksil kaya si Kian sa akin? Lahat ng ginawa nila ay para subukan lang ako. Ang gusto nilang patayin. Hindi si Kian. Ako. Ho Tinyuan, tingnan natin kung paano ka pa. Manggaganti sa akin pagkatapos nito. Sumabay ka sa akin. Wala ka pa sa kalye. Nasiyahan ka na ba? Namatay na siya dahil sa iyo. Huwag mong sabihin yan. Tayo ang nagtulungan. Pero ang tindi mo talagang babae. Sariling kapatid, kaya mong patayin. Ikaw rin naman. Ang lalaking ito pumatay sa magulang. Kontrolado ang Ho Corporation at gusto pa akong kontrolin. Pero, hindi na ako yung batang babae noon. Sayang lang, sa kabila ng maraming taon, hindi pa rin nahahanap ang tunay na pumatay sa aking mga magulang. Marami ang gustong pumatay sa mga magulang mo. Wala. Paano nangyari yon? Tinyuan. Nandun ka, di ba? Nasugatan ka? Mahal, dadalhin kita sa ospital. Teka muna.
Kung nandito pa siya, narinig na niya ang usapan natin. Malamang tumakbo na yon. Kaysa maghanap dito ng walang saysay. Mas mabuti pang tawagan siya para malaman kung nasa bahay. Hoy, tingnan mo. Nasa bahay ba si Ho Tinyuan? Huwag kang mag-alala. Nakahiga yon sa kama, paang patay na baboy. Pero ang weird nga ngayon. Alas 11 na, wala pa ring kibo. Baka naman, sobra, yung gamot na binigay kagabi. Buksan mo yung kumot, tingnan mo. Hoy. Nasa bahay ba talaga si Ho Tinyuan? Hoy. Ayos lang. May tumutunog sa doorbell, titingin ako. Sir, sinunod namin ang hiling ninyo. Namaintain na namin ang sasakyan ninyo. Ito ang susi. Yung sasakyan. Anong sasakyan? Nakalimutan na naman ng boss. Kagabi po, tumawag kayo para ipamaintain yung sasakyan ninyo. Tapos na po ang maintenance, dineliver na namin ngayon. Si Ho Tinyuan kaya yon? Sir, sandali lang po. Tingnan ninyo. Nalinis na po ang sasakyan. Kung wala naman pong problema, bayaan na po natin yung serbisyo. Halika na po. Hoy, hindi ah. Hoy. Hoy. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi kaya ito ang sasakyan ni Ho Tinyuan? May nagnakaw ng plaka niya. Hindi siya nauto. Baka hindi niya talaga narinig ang sinabi mo. Maririnig o hindi, umuwi tayo at tignan natin. Ho Tinyuan, gusto mong maglaro ng pusat daga? Patayin kita. Kailangan kong personal ninyong tignan bago matapos ang turnover. Baka kasi magka-problema, hindi namin kayang panagutan. Hindi na kailangang tignan. Magkano ba? Sabihin mo na lang. Babayaan ko. Sir, mas mabuti pong tignan ninyo. Baka kasi may problema. Kapag nagka-problema, hindi po namin ibabalik ang bayad. Tingnan ninyo yung langis. Pinalitan na namin. At saka, Sage, alam ko na. Sabihin mo na lang kung magkano, babayaan ko na. Umalis na kayo, okay? Sage. Euro. Binabantayan ko sa'yo kung nasa bahay siya. Isang car wash lang. Naipit ka na. Talagang wala kang kwenta. Sigurado ka bang walang lumabas kanina? Mula umaga hanggang ngayon, nandito lang ako sa bahay. Kahit isang lamok, wala akong nakita. Sana nga. Mahal, dati lagi ikaw ang gumigising sa akin. Bakit ngayon, kasama pa si Xiaojin? Para bang may something kayong dalawa? Ano ba naman yan, mahal? Nag-alala lang kami. Ang tagal mong tulog, walang kibo. Kaya pumunta kami. Mula sa aksidente hanggang dito sa bahay, pinakamabilis na ang ginawa ko. Kung siya nga, imposibleng mas mabilis pa siya sa akin. Sugatan pa siya. Baka hindi nga siya. Baka talagang hindi siya nakakarinig. Baka mali ang hinala ko. Mula't mula pa? Mahal, mula nung gabi-gabi. Kung ininom yung gatas na inihanda mo, ang ganda na ng tulog ko. Mukhang nainom nga niya yung gatas na may lason. Kaya tulog lang siya sa kwarto. Siyempre naman, asawa kita. Ikaw ang mamahalin ko. O, isasama ko pala yung kapatid mo. Para may surprise. Talaga? Nasaan na siya? Nasa baba. Sige, Euro, pababa ka muna. Saluhin mo muna kapatid ko. Magbibihis lang ako. Susunod na ako. Sage, bilisan mo. CJ. Nasaan na si Euro at Kian? Si Kian. Ay, Tinyuan. Ang init-init ngayon, bakit nakasuit ka? Hindi ka ba nababahuan? O baka naman,
Itong damit? Ito yung wedding gift mo sa akin galing abroad, di ba? Bagong kasal lang tayo, bagay na bagay ito. At saka, ang tagal na hindi umuwi ni Kian Kian. Bilang kuya niya, dapat formal ang suot ko. Para maganda ang impression sa kanya. Ganun pala. Kuya, uwi na ako. Kian Kian, sa wakas umuwi ka na. Kian Kian, salamat. Kuya, ayos ka lang. Nasugatan ka. Bakit hindi ka umiwas? Alam mo ba kung hindi dahil sa akin? Kung hindi ko sinabihan ang driver, patay ka na. Kailangan mong sumugal para manalo. Matalino si Linyuro. Yan lang ang paraan. Para makuha mo ang tiwala niya. Paano ang buhay mo? Ayaw mo na ba ito? Sa mga nakaraang taon, hindi ba palagi mong iniisip na ako ang pumatay kina mama at papa at sinisisi mo ako? Kung sa pagkakataong ito ako talaga. Tumahimik ka. Ano man ang mangyari, kapatid mo ako. Wala na sina mama at papa. Kung gusto mong magbayad ng kasalanan, mabuhay ka ng maayos. Hanapin ang pumatay sa kanila at ipaghiganti sila. May hinala ako na sila Linyuro ang pumatay kina mama at papa. Ano ang sinabi mo? Paano nila nagawa iyon? Kaya iyon ang dahilan kung bakit alam mong gusto kanilang patayin. Nakikipagplastikan ka pa rin sa kanila, tama ba? Tama. Sa pagkakataong ito, masaya akong bumalik ka para tulungan ako. Talagang masaya ako, Kian Kian, salamat sa'yo. Sige na kuya. Ako rin ay anak ni na mama at papa. Dapat lang na ipaghiganti sila. Ngunit ano ang gagawin natin ngayon? Umuwi na si Linyuru. Ano ang gagawin natin kapag nalaman nilang wala ka sa bahay? Alam ko ang isang maikling daanan. Bilisan natin bago pa dumating si Linyuro. Tingnan mo, pumayat ka na naman. Tinyuan, dahil nakauwi na ang ating kapatid na babae, ay dapat natin siyang bigyan ng magandang pagtanggap. Tinyuan, bakit hindi ka kumakain? Hindi ba bagay sa panlasa mo ang pagkain o masakit ang braso mo? Ayos lang. Kasi sigurado nakatulog ako ng matagal kaninang umaga. Namanhid ang braso ko. Halika na, kumain na tayo lahat. Ako na ang tutulong sa iyo na tumayo para maginat ng kaunti. Ay hindi na kailangan. Ginoo, handa na ang litson na baboy na inutos nyo para kay Miss Kian Kian. Handa na ito. Oo. Paumanhin, Ginoo. Tinyuan, ayos ka lang ba? Ayos lang. Nakakaawa lang itong lechon na baboy. At pati itong bagong damit na binili mo para sa akin, Euro. Ayos lang, importante buhay ka. Isang damit lang iyon. Euro, Kian Kian, kumain muna kayo dito. Pupunta ako sa silid para mapalit ng damit. May gagawin pa ako, uuwi na muna ako. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Xiaojin. Parang sinadya ni Ho Tinyuan to. Ano ba ang layunin niya? At si Ho Kian Kian pa, mapagkakatiwalaan ba talaga siya? Malalaman natin yan sa lalong madaling panahon. May paraan ka? Huwag mong kalimutan, 3 araw mula ngayon, magkakaroon ng pagpupulong ng mga stockholders ng kumpanya. Pagpupulong ng mga stockholders. Pero wala tayong hawak na shares. Makikinig ba sa atin ang mga stockholder na yon? Kasalanan ni Ho Tinyuan to. Nagloko siya sa atin. Wala pala siyang hawak na shares. Nasa kay Ho Kian Kian lahat. Sabi pa niya, ililipat niya sa akin ang lahat ng shares. Pwede nating pilitin si Ho Kian Kian. Bilang pinakamalaking stockholder, susuportahan kanya sa harap. Tapos paalisin natin si Ho Tinyuan. Kapag nawala na siya, kontrolado na natin ang Hu Corporation. Pagdating ng panahon, sa iyo na ang pwesto ng chairman, kung hindi siya pumayag. Ibig sabihin, kasabot siya ni Ho Tinyuan sa paloloko sa atin. Ang galing-galing mo, mahal. Kapag nalaman kong nagtutulungan silang dalawa para lokohin ako, siguradong hindi maganda ang kahihinatnan nila. Hoy, Okay ka lang ba? okay lang ako. Pero yung pagpupulong ng mga stockholders sa makalawa, mukhang mahirap yon. Sa loob ng board of directors na yon, mahigit kalahati ay mga tao ni Linyuro. Pwede ko lang silang pigilan pansamantala bilang chairman. Buti na lang noon, mabilis kang nagdesisyon sa harap ng lahat. At direktang idinonate ang kalahati ng iyong shares. Kung ibinigay mo sa kanila ang iyong shares,
Siguradong matagal na nilang ginawa ng paraan. Pansamantala lang to. May isang bagay na hindi ko talaga maintindihan. Ang board of directors ay mga veterano ng kumpanya. Paano nagawa ni Linyu Runa? Pakinggan nila siya ng ganito. May iba pa bang nasa likod nito? Hindi ko rin alam. Kailangan nating mag-ingat sa bawat hakbang. Pero, Pero ano? may safe si Linyu Ru sa study. Hindi niya pinapayagan ang mga katulong na linisin yon. May kakaiba talaga dito. May mahalagang bagay siguro sa loob. Hula ko, may kinalaman yon sa pagkamatay ng mga magulang natin. Sige, hahanap ako ng pagkakataon para buksan ito. Inumin mo ang gatas, makakatulong ito sa pagtulog. CJ. Salamat mahal. Sagutin ko lang ang tawag. Ho Tinyuan. Alam kong may problema ka. Naku, parang nararamdaman ko lagi nitong mga nakaraang araw na may hinahanap siya sa bahay. Baka wag na natin siyang bigyan ng gamot ngayong gabi. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang balak niya. Kung importante talaga sa kanya ang bagay na ito. Siguradong hindi niya palalampasin ang pagkakataon ngayong gaba. Silid Aklatan. Baka doon siya pupunta. Ano ba ang ginagawa ni Tinyuan? Eto silang dalawa. Lenny. Walang reaksyon. Baka hindi sila naglagay ng gamot ngayon? Gusto nila akong subukan. Sige, dahil gustong-gusto mong malaman. Kung ano ang gagawin ko, ipapakita ko sa'yo. Para malaman ko rin kung wala ka talagang konsensya. Kian. Maghanap ka ng dalawang tao na magpapanggap na sina mama at papa. Puntahan nila ang bahay. Sabi ko na nga ba, paano naman pupunta rito ang dalawang patay na? Kanina lang, nagkamali lang siguro ako ng mata o may nagloloko. Naku, nag-collapse si Jiho. Huwag. Tinyuan, anong nangyari sa'yo? Yuro, napanaginipan ko sina mama at papa. Umiyak sila at sinabing, ang sakit-sakit ng pagkamatay namin. Sabi nila, walang utang na loob ako. Pinapangarap nila na ipaghiganti ko sila. Tinyuan, nag-isip ka lang ng masama. Ang pagkamatay ng mga magulang mo, aksidente lang sa trapiko. Nakakulong na ang driver. Ano pang paghihiganti ang kailangan? Masyado ka lang sigurong na-stress nitong mga nakaraang araw. Kailangan mo ng maayos na pahinga. Tatawagin ko si At para magluto ng sabaw ng manok. Para pampalakas mo. CJ,
Nag-isip lang ba talaga ako ng masama? Talaga bang hindi na siya nakakarinig? Kuya, nakopya na ang password mula sa footage ng camera. Ang password ay 5 tandang bawas, 2 tandang bawas, 1 tandang bawas, 4. Iba na ito sa report na nabasa ko dati. Sobrang iba. Hindi pala aksidente ang pagkamatay ng mga magulang ko. May sadyang nagbago sa preno ng sasakyan nila. Ang nakita kong report, peke pala. Sino naman ang pumirma nito? Tanging ang pinakamalapit lang sa kanila. Kailangan pa ng pirmado. Sino naman ang pumirma nito? Mali, may isang lugar kahapon na hindi ko na-check. Naku! Sino yan? Hoy, guro, huwag kang mag-alala. Nasa kontrol ko ang lahat. Guro. Kailan nagkaroon ng guro si Linyuro? Bakit hindi ko ito narinig sa kanya? Alamin kung sino ang pumirma. Sino ba talaga ang pumirma? Bakit itinakpan ng pangalan? Ano ba ang itinatago? Sino naman ang guro ni Linyuro? Inyuan, matagal na tayong hindi nakita. Naalala mo pa ba ako? Tito Lee, talaga po kayo? Bakit po kayo? Nagtatawag sa akin? Narinig ko na may problema ka ngayon. At nagdonate ka pa ng kalahati ng shares mo. Wala akong magawa, yun lang ang pagpipilian. Ah, nga pala, uwi ako sa Pilipinas. May problema ka ba? Sabihin mo sa Tito Lee. Talaga? Uwi ka. Ang galing naman. Isa kayo sa mga unang miyembro ng host. Hanggang ngayon, malaki ang kontribusyon nyo. Kung tulungan nyo ako, baka may pag-asa pa ang shareholder meeting. Anong nangyari? Pag-uwi ninyo, usap tayo ng detalyado. Sage. Presidente Lin, nangako kayo sa akin. Tulungan ko kayong maging chairman. Bibigyan ninyo ako ng 1 milyon. Huwag ninyong kalimutan yon. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos, hindi ka mawawalan. Ang galing ni Presidente Lin. Ang pagiging chairman ni Presidente Lin. Ang gusto ng lahat ng shareholders. Sa mga nakaraang taon, si Presidente Lin ang nagpapatakbo ng kumpanya. Yung tinatawag nilang huotinyuan. Wala siyang ambag, nakaupo pa rin bilang chairman. Ama, Huwag ninyong sabihin yan. Marami rin naman ang ginawa ni Tinyuan sa mga nakaraang taon. Huotinyuan, bakit ka nandito? Hindi ba may shareholder meeting? Chairman pa rin ako. Kaya narito ako. Umupo na kayo. Chairman Huo, tingnan ninyo ito. Tanggalin ako. Kayong lahat mga tinuruan ng magulang ko. Hindi ko alam na ganito ang tingin nyo sa akin. Gusto ninyong palayasin ako bilang chairman ng host group. Bukod sa apelido mong Huo, ano pa ang koneksyon mo sa host group? Kung hindi dahil kay Presidente Lin, na nagpakahirap. Sa mga gawain ng kumpanya, ano ang mangyayari sa amin? Matagal na sana tayong naghihirap. Nga, tama ka.
Huwag naman kayong masyadong magsalita ng ganyan. Sa loob ng maraming taon, si Tinyuan ay may malaking kontribusyon sa kumpanya, kahit papaano. Ginoong Lin, alam kong mag-asawa kayo, kaya't ipinagtatanggol mo siya. Naiintindihan ko naman, pero isipin din natin ang ikabubuti ng kumpanya. Maganda ang sinabi mo. Sa tingin ko, nakalimutan na ninyo kung paano kayo. Nakaupo sa posisyon nyo ngayon. At noong nagkaroon ng problema ang aking mga magulang, at nagkaroon ng krisis sa host, sino ba ang nakiusap sa akin? Na maging chairman ng host group para malampasan nyo ang krisis. Ngayon, tapos na ang problema, itinatapunan nyo ako. Ang pagiging walang utang na loob. Talagang sanay na sanay kayo. Huwag mong sabihin iyan. Noon, ikaw ang nag-donate ng kalahati ng iyong shares nang hindi namin alam na nakasira sa interes ng kumpanya. Ang ginawa namin ay para sa kinabukasan ng kumpanya. Nga, tama ka. Ang galing. Mukhang napag-usapan na ninyo ito. Ikaw, Kian, ganoon din ba ang iniisip mo? Ang kalahati ng shares na hawak ni Huo Tinyuan ay pag-ari ni MS Hu Qianqian. Ngayon, si MS Qianqian ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Kung papalitan ang posisyon ng chairman, mula kay Huo Tinyuan papunta sa iyo, hayaan nating si MS Qianqian ang magdesisyon. Hukian Kian, kung hindi ka sang-ayon. Ibig sabihin, nagtutulungan kayong magkapatid para lokohin ako. At gagawin ko kayong magkapatid na pumunta sa impyerno. Hindi ko pa maaaring malaman ni Lin Yuru. Na peke lang ang pakikipagtulungan namin. Inihahayag ko, ang posisyon ng chairman ng host group ay papalitan kay Lin. Sino ang gusto ninyong ipali? Buti na lang nakausap ko na si Uncle Lin ng maaga at nakarating ako sa tamang oras. Director Lee, bakit ka bumalik? Kung hindi ako dumating, hindi ko malalaman na inaapi ninyo ang aming Tinyuan. Sino ito? Siya ang isa sa mga founding members ng kumpanya, si Lee. Director Lee, noong una, siya at ang mag-asawang Huo ang nagtatag ng kumpanyang ito. Kung wala siya, wala ang Who's Group ngayon. Ah, tiyuhin pala ni Tinyuan. Dapat kitang tawaging Tito Lee. Huwag mo akong tawaging tito. Hindi ako karapat-dapat. Sinasabi ba ninyong tatanggalin si Tinyuan bilang chairman? Hinding-hindi ako sang-ayon. Naalala ko, noong itinatag namin ng mga magulang ni Tinyuan, ang kumpanya may isang espesyal na patakaran na itinakda. Ang sinumang founding member ng kumpanya ay maaaring bumalik anumang oras at may karapatang magtanggal at magtalaga. Hindi ko alam kung gusto ninyong subukan ko ang karapatang ito sa inyo. Hindi po, Chairman Lee. Kayo po ang pinakamatagal na miyembro ng grupo namin. Dahil nandito na kayo, ang proposal na ito, agad naming bawiin kami. Tinatanggap pa rin si Tinyuan bilang chairman. Tiyuhin Lee, salamat sa pagbalik para tulungan ako. Jilin, hindi ako tumatanggi sa inyo. Bumalik na si Chairman Lee. Hindi natin siya kayang talunin. Mas mabuting sumunod na lang tayo. Sabi ko na nga ba, wala talaga akong pakialam. Sa posisyon ng chairman ng whole group. Kayo ang nagpilit sa akin. Ngayon gusto pa ninyong guluhin ang relasyon namin ni Tinyuan. Buti na lang bumalik si Chairman Lee. Tinyuan, maniwala ka sa akin. Wala talaga akong balak pamunuan ang whole group. Siyempre naman, Euro, mag-asawa tayo. Bakit ka tutulong sa iba parang wala kang puso? Tama ba? Siyempre. Mga kasama, kung wala nang ibang usapan, maghiwa-hiwalay na tayo. Tiyuhin Lee, matagal na tayong hindi nagkita para sa tea house. Sage. Tiyuhin Lee, salamat kung hindi dahil sa inyo. Baka ngayon ay talagang. Mukhang ang asawa mong ito, hindi pala pangkaraniwan. Naabot niyang ganito ang kalagayan mo. Kasalanan ko, hindi ko nakilala ang tunay niyang pagkatao, masyado akong nagtiwala. Huwag masyadong malungkot, bata ka pa. Minsan talagang nagkakamali, ngayon bumalik na ako. Hindi ko nahahayaang may mang-api sa inyong magkapatid. Salamat, Tiyuhin Lee. Titingnan ko kung makakarinig ka ng ingay ko. Kapag hindi ka handa, Tinyuan. Umiwas ka, nakakarinig ka, di ba? Ngayon bumalik na ako, hindi ko nahahayaan. Na may mang-api sa inyong magkapatid. Gumamit ka ng pagbibingi para makuha ang awa, ngayon hayaan mo akong siyang magtanggal ng pagkukunwari mo. Tinyuan. Ang laki-laki mo na, bakit ganyan ka mag-aksyon? Paano ka magugustuhan ni Tinyuan? Tinyuan, pasensya na. Bilang presidente ng Who Group, ang gulo-gulo mo, walang diskarte. Sa tingin ko, hindi ka na dapat umupo sa pwesto ng presidente. Magtrabaho ka muna sa ibaba, magsanay ka at magbago ang ugali mo. Ano? Tinyuan, pasensya na, hindi ko sinasadya. Pakiusap, tulungan mo ako. Pasensya na, Euro, galit na galit si Tito Lee ngayon. Kung hihingi ako ng pabor para sa'yo, baka lalo lang lumala ang sitwasyon. Mas mabuti siguro, magtrabaho ka muna sa ibaba ng ilang araw.
Kapag humupa na ang galit ni Tito Lee, saka ako hihingi ng pabor para sa'yo. Ikaw, Linyuro, ngayon mo naranasan to sa nangyayari ngayon. Talagang mabait sa akin si Tito Lee, tinutulungan niya ako ng buong puso. Dapat din naman akong maging tapat sa kanya. Tito Lee, sa totoo lang, ako. Kuya, buti na lang hindi naging chairman si Linyuru. Kung hindi tayo ang mahihirapan. Swerte, nandito si Tito Lee, kung hindi talagang magtatagumpay siya. Kuya, sino ba si Tito Lee? Ipapakilala ko siya sa'yo. Siya si Tito Lee, noong araw, siya ang kasama ng mga magulang natin ng itatag ang grupo. Pagkatapos para palawakin ang merkado. Nag-abroad siya. Ngayon, espesyal siyang bumalik para tulungan ako. Ikaw si Kian Kian, di ba? Noong huli kita nakita, bata ka pa lang, mga 7-8 taong gulang. Ngayon, ikaw na ang magandang dalaga. Kumusta po, Tito Lee? Kuya, yung ibinigay mo sa akin. Okay lang. Si Tito Lee, kapanalig natin yan. Noong bumanaw ang mga magulang, malungkot din siya. May karapatan din si Tito Lee na malaman ang totoong nangyari noon. Inyuan, ano ang ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan ko may problema sa pagkamatay ng mga magulang natin. Sa safety deposit box ni Linyuro, nakakita ako ng autopsy report. Ang laman noon, iba na sa nakita namin ni Kian Kian noong araw. Mas kahina-hinala pa. May pirma roon na binura. Kuya, yung dalawang report, ipinadala ko na sa laboratorio. Makalipas ang ilang araw, lalabas na ang resulta. Ano? Hayop. Sa stockholders, meeting kanina, si Hu Kian Kian, nag-atubili. Sa palagay mo, baka, niloloko lang niya tayo palagi? Sige, alam ko na. Anong nangyari? Yung bingi na yon, nakita niya ang autopsy report ng mga magulang niya. Yung report na yon, palagi kong Iningatan sa safety deposit box, bukod sa akin. Walang nakakaalam ng password. Baka kaya. Si Tinyuan ang may kinalaman? Yung dalawang yon. Ay naku, hinimatay si Jiho. Sino? Talagang kakaiba yung magkapatid. Magkasabwat palagi silang nagloloko sa akin. Ano ang gagawin natin? Una, naisip ko pang bigyan sila ng pagkakataon. Pero kung ganito na pala, huwag ninyong sisihin kung wala na akong awa. Si Ho Kian Kian at itong binging ito. Gusto akong pagtulungan. Siyempre, hindi ko pwedeng hayaan si Ho Kian Kian na manatili rito. Pero nasa kamay ni Hu Kian Kian, ang kalahati ng shares ng kumpanya. Gawin nating ebidensya ng kanyang pagkakamali ang mga shares na iyon. Manager Lin. Sabihin mo sa finance na ilipat lahat ng assets. Lalabag ito sa patakaran ng kumpanya. Kung ililipat lahat ng assets, ang kumpanya, ito ang utos ni Ho Kian Kian, si General Manager Ho. Sundin mo lang. Opo. Pinasin mo talaga si Hu Kian Kian. Paano siya makikinig sa iyo? Kung hindi siya makikinig sa akin, may ibang magpapatupad. Sino? Malalaman mo rin agad kung sino. Ho Kian Kian, hindi mo inaasahan ito, di ba? Ang pagmamahal mo kay Ho Tinyuan ang magiging talim na tutusok sa kanyang dibdib. Tito Lee, buti na lang at nakabalik kayo para tulungan ako sa kumpanya. Dapat lang. Utang, bayad. Ano ba itong nangyayari? Ano ba ito? Alis na tayo. Bayaran ninyo kami. Bayaran ninyo kami. Bayaran ninyo kami. Buti na lang dumating kayo. Ano ba talaga ang nangyari? Hutinyuan, ano ba ang ibig mong sabihin? Bakit mo kami ipinahama? Anong papahamak sa inyo? Huwag kang makunwari. Kung hindi dahil sa pahintulot mo, si Hu Kian Kian, paano niya magagawang ilipat sa ibang bansa ang lahat ng assets ng kumpanya? Ano ang sinasabi mo? Alam mo ba na dahil sa paglilipat niya ng assets, naputol ang buong cash flow ng Hu Group? Mukhang gusto ninyong magkapatid na angkinin ang buong grupo. Ama, Hindi gagawa ng ganoon si Kian Kian. tama. Mga shareholders, pakinggan ninyo ako. Si Tinyuan at Kian Kian ay mga batang pinagmasdan kong lumaki. Hindi talaga nila gagawin iyon. Director Lee, hanggang ngayon, bakit mo pa sila pinagtatanggol? Tama nga. Tingnan mo.
Talagang pirma ni Kian ito. Paano kaya nangyari ito? Paano nangyari ito? Hindi ako naniniwala. May nagtangka kay Kian ito. Hu Tinyuan, pakinggan mo. Huwag mong isiping dahil kapatid mo siya. Mapoprotektahan mo siya. Kung patuloy kayo, pareho kayong mapapalayas. Tama. Dapat may paliwanag kayo ngayon. Paliwanag at bayaran ang utang. Tinyuan, galit na galit ang mga shareholder. Mukhang may plano na sila. Ano ang gagawin natin? Ang mahalaga, protektahan ang posisyon mo. Ano ang ibig mong sabihin? Isakripisyo si Kian. Pero kailangan kong ideklara na taksil siya sa pamilya at kumpanya. Para magamit ko ang selyo at palayasin siya. Kung ganito, matitiyak ang kasalanan ni Kian. Mananatili siyang taksil sa Ho. At kriminal sa mata ng lahat. Isa sa walang bahala mo ang pinaghirapan ng magulang mo, ibibigay mo na lang ang huo. Ako. Tatawagan ko muna si Kian. Para maliwanagan. Hello. MS Hu Kian, tama ba? Ako nga. Gamit ang teknolohiya, naibalik namin ang na-overwrite na tala. Ang detalye, sundan mo ako para makita. Ayos. Tara. Sagutin mo, Kian. Tinyuan, ang kumpanya ang mahalaga. Tinyuan, huwag kang magpadala. Magdesisyon ka na. Kung mawalan man si Kian ng Ho, hindi ko na ako ang niya. Tutubusin ko si Kian. Kailangan iligtas ang Ho, ang pinaghirapan nila mama at papa. CJ. Tingnan mo. Siya pala. Si Lee pala. Hindi kailangan kong sabihin kay kuya. Kuya, sagutin mo. Mama, papa, patawarin niyo ang anak niyo. Kailangan kong palayasin si Kian ngayon. Tinyuan, lagdaan mo na. Huwag sayangin ang pinaghirapan nila. CJ. Sandali lang. Parang may narinig ako. Tinyuan, ano daw sabi mo? May narinig ka. Wala. Sabi ko lang gusto ko ng 2 tumpok ng insenso. Gusto ko munang mag-alay sa magulang ko. Kakaiba. Kanina, malinaw kong narinig ang boses ni Kian. Baka nagkakaroon lang ako ng guni-guni. Tingnan natin kung paano ka makakagulo. Buti na lang inayos ni Chairman Lin. Nakatambay ako rito. Huwag kang gagalaw, Boss Hu. Binibitin mo ba kami? Ako, Tinyuan, lagyan mo na ng tatak. Pareho lang, pagkatapos mong magtatak, saka ka mag-alay. Kian, pasensya na. Para sa kumpanya. Wala akong magagawa kundi gawin ito. Ngayon, wala nang kinalaman si Hu Kian sa pamilyang Hu. Nasisiyahan na ba kayo? Mas maayos na ito. Pero sabihin ko sa iyo, Hu Tinyuan, hindi pa tapos ang usaping ito. Ama, kailangang mabawi ang pera kung hindi magsasumbong kami. Napakalaking halaga. Sapat na para kay Hu Kian na makulong habang buhay. Mga kasamang stockholder, ako si Lee, isinusumpa ko sa aking dangal. Hindi na maulit ni Kian ito. At kusang loob kong ilalaan ang lahat ng aking ari-arian para punan ang pagkukulang. Nakikiusap ako, patawarin ninyo si Kian. Palampasin ninyo si Kian. Totoo ba? Ang galing. Ang galing ng desisyon ni Chairman Lee. Hindi namin malilimutan ang kabutihang ito. Talaga? Ang bait mo. Tito Lee, hindi mo na kailangang gawin yon. Tinyuan. Ngayong naligaw ng landas si Kian. Hindi ko naman pwedeng hayaan lang na magdusa siya. Sa kulungan. Ngayong naayos na ang pera. Balik na tayo sa opisina. Paayusin ang mga natitira. Hindi pwedeng, Chairman Lee. Hindi na siya dapat ang mamahala. Kapatid niyang si Hu Kian ang gumawa noon. Baka si Hu Tinyuan mismo ang nag-utos sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang kami ng kapatid ko ang naglipat ng pondo sa ibang bansa? Sino ang makakapagsabi? Ang punto, huwag ka munang pumunta sa opisina. Hintayin muna nating lumipas ang gulo. Bumalik ka na lang bilang si Boss Hu. Siyempre naman, hindi lang ito sarili kong opinyon. Ito ang gusto ng lahat naming shareholders. Tama. Tinyuan, galit na galit ang lahat ngayon.
Baka pwede. Magpahinga ka muna sa bahay. Pupunta muna ako sa opisina. Paayusin to. Huwag kang mag-alala. Kian, may pinapahanap na ako. Tito Lee. Salamat sa hirap. Walang problema. Uwi na muna ako sa opisina. Tinyuan, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Hanapin si Kian. CJ, Kian, ang galing mo talaga. Ginawa mo akong katatawanan. Pinaglaruan mo ako. Alam mo pa ang mga bagay na hindi mo dapat malaman. Ngayon, maghintay ka lang. Panoorin mo kung paano ko sirain ang kuya mo. Sa tingin mo, sasabihin ba niya sa'yo? Hoy Kian, nasaan ka? Hoy, Ang ingat-ingat mo talaga. Ang tibay ng samahan niyo magkapatid. Ikulong siya. Walang makakausap sa kanya. hindi si Kian ang sumagot sa tawag. May nangyari kay Kian. Ginunggo, ito ay isang relo ng babae na nahanap ng katulong habang naglilinis. Sa hardin sa likod. Ito. Relo ito ni Kian. Hindi ako nagkakamali kanina. Tunay na boses ni Kian yon. Nandito siya. Sabihin mo saan nahanap. Ang relong ito. Sa damuhan, sa tabi ng daanan sa hardin sa likod ng bahay. Bakit naman kasi nasa damuhan ang isang maayos na relo? Tiyak sinadya itong itapon ni Kian doon. May gustong ipaalala sa akin. May gumalaw ba sa relong ito? Ginunggo, agad ibinigay sa akin ng katulong pagkatapos mahanap. Dinala ko agad sa inyo. Walang gumalaw. Sige, mauna ka na. At ang paghahanap ng relo, huwag sabihin kay Mrs. Opo, Lahat ng nangyari na yon, maging ang paglabas ng ebidensya ng paglipat ng ari-arian. Ni Kian o kayang pagpapaalis kay Kian sa bahay. Lahat yon kay Kian ang target. Sino ba ang may balak kay Kian? Si Lin Yuru kaya? Pero ano ba ang layunin nila? Hindi kaya para sa autopsy report na ipinasuri sa institute. Hello, ang Gencheng Forensic Institute po ba ito? Meron po ba kayong babaeng pinangalan ng Hu Kian na pumunta dito? Opo, si MS Kian. Pumunta siya kaninang umaga, pero pagkatapos makita ang resulta, mabilis siyang umalis. Ano po ang resulta? Sino po kayo? Ako po ang kapatid niya. Pwede niyo po bang sabihin sa akin ang resulta? Pasensya na po, sir. Hindi namin matiyak ang pagkatauhan ninyo. Para sa privacy ng pamilya, hindi namin pwedeng ibigay ang resulta. As ang physical copy ng report, kinuha na po ni MS Kian. Kung talagang kapatid na po kayo niya, pwedeng hingin mismo kay MS Kian. Ang physical copy ng resulta. Sige, salamat po. Boss Lin, ito ang dokumentong nakuha kay Hu Kian. Hu Tinyuan. Pinunit ko ang autopsy report. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Mukhang. Ang autopsy report na ikinasuri sa institute ang dahilan ng nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan ni Kian. Sana lang si Uncle Lee ay mahanap agad si Kian. Si Kian lang ang nakakaalam ng totoo. Kapag nahanap na si Kian, malalaman na ang lahat. Bakit 5 oras 4 minuto ang oras dito? Alas 11 na ngayon. Ano ba talaga ang gustong ipahiwatig ni Kian sa akin? Si Uncle Lei. Hindi pwedeng si Uncle Lei. Tumutulong pa si Uncle Lee sa paghahanap kay Kian. At sa pag-aasikaso sa kumpanya. May iba sigurong may kagagawan. Anak, pagod ka ba sa trabaho sa grupo? Pumayat ka na. Huwag kang mag-alala, pansamantala lang ito. Tutulungan ako ng guro ko para makabangon muli. Guro, Hello, guro. Huwag kang mag-alala, kontrolado ko ang lahat. sino ba talaga ang guro na ito? Na kayang makialam sa huglo. May kakayahan pa ring tulungan siyang makabangon muli. Pagdating ng panahon, palalayasin natin siya sa pamilya Hu. At ang lahat ng ari-arian ng pamilya Hu ay magiging sa atin na.
Hindi ko alam na ang aking silid-aklatan, kahit mga dayuhan, ay maaaring pumasok ng basta-basta. Si Eugene, naalala ko. Noong unang dumating ka sa akin, humihingi ka ng matitirhan. Sinabi mo, gusto mong maging driver para magbayad sa akin. Bakit? Ang bilis mong nakalimot sa iyong katayuan. At nagpapanggap na ikaw ang lalaking may-ari ng bahay. Ikaw, Ayaw mo. Kung ayaw mo, umalis ka. Tinyuan, si Xiaojin ay kapatid mo. Hindi ba't masyadong mabigat ang sinabi mo? Mabigat? Yuro, bakit ka ganyan magtanggol sa kanya? Kayo ba'y dalawa? May kung ano-anong relasyon. Hindi naman. Hindi kami close. Tinyuan, kaibigan mo siya mula pagkabata at pumunta siya rito para hanapin ka. Ganoon ba? hinahanap ka ng katulong para kumain. Kaya, mahal. Tara na, kain tayo. Ikaw, huwag ka nang sumama. Ang pamilya ko ay hindi nagpapakain ng tamad. Hutinyuan, humahamak ka sa akin. Babayaran mo ito. Gino at ginang, handa na ang pagkain. Mahal, tikman mo. Inutos ko sa katulong. Nalutuin ang paborito mong pagkain. Mahal, bakit bigla kang napakabait ngayon? Hindi ko alam kung sino ang guro ni Lenyuro. Kailangan ko munang pababain ang kanyang bantay, saka ko susuriin ang pagkakakilanlan ng kanyang guro. At ngayon, ang pinakamahalaga ay malaman kung nasaan si Kian Kian. Mahal, kamakailan dahil sa paglipat ng ari-arian ni Kian Kian. Hindi muna ako makakapasok sa opisina. Ikaw lang ang kikita para sa pamilya. Napakahirap para sa'yo. Lalo na't nasa mababang posisyon ka. Malamang pagod na pagod ka. Gusto kitang alagaan. Salamat sa pag-alala. Nga pala, mahal, pasensya na sa mga nangyari noon. Naiintindihan ko na ngayon. Ang mga yon ay nagpapalabo lang. Gusto nilang si Tito Lee ang mamuno. Kahit mabait si Tito Lee sa akin, dayuhan pa rin siya. Hindi ko may pagkakatiwala sa kanya ang hublo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, hindi na bahagi ng pamilya ko si Kian Kian ngayon. Ang shares niya ay otomatikong ipapamahagi sa mga shareholder. Sa loob ng 30 araw ng trabaho. Gusto na lang nilang pumili ng bagong chairman. Mukhang si Uncle Lee ang pinakapaborito. Mukhang magpapalit na talaga ng pangalan ang Who Group. Wala pa naman. Nasa kamay pa rin ni Kian Kian ang shares. Hu pa rin ang apelyido, pero Pero ano? hindi ko inaasahan. Nalilipat pala ni Kian Kian. Ang pera ng kumpanya para sirain ko. Alam ko, galit si Kian Kian sa akin dahil sa nangyari sa mga magulang namin. Akala ko talaga pagbalik niya, pinatawad na niya ako. Hindi ko inaasahan. Hindi ko rin inaasahang ganun kalalim ang pagtatago niya. Kaya kung maaari ko lang, makontak si Kian Kian. Mapipilitan siyang ibigay sa akin ang shares ng kumpanya. Hindi mapapamahagi ang shares sa mga shareholder. Hu pa rin ang apelyido ng kumpanya. Ito ang draft kong share transfer agreement. Dati gusto kong ilipat lahat ng shares ni Kian Kian sa akin. Pero ngayon siguradong tutol ang mga shareholder. Kaya gusto kong ilipat sa'yo. Tapos magpupulong ako ng board. At ibibigay sa iyo ang seal ng Who Group. Sa ganun, lehitimo mong makukuha ang shares. Seryoso ka? Seryoso, mahal. Mag-asawa tayo. Pareho lang naman nasa iyo man o sa akin. Ang shares walang pinagkaiba. Pero kailangan pa ng pirma ni Kian Kian. Sa share transfer agreement na ito, hindi ko siya makontak. May paraan ako dito. Mahal, makakakontak ka sa kanya. Hindi. May kilala akong eksperto sa peking pirma. Ako na ang bahala dito. Ako na ang bahala. Siguradong hanapin ni Lenyuro si Kian Kian para pumirma sa dokumento. Susundan ko lang siya para malaman kung nasaan si Kian Kian. Mabuti naman, mahal. Ikaw na ang bahala dito. Mahal, sa totoo lang, hindi ako interesado sa mga shares na ito. O sa posisyon ng chairman. Kasi mahal na mahal kita, kaya kahit anong gusto mong gawin, tutulungan kita. Mahal, naintindihan ko. Salamat. Kain na tayo. Kian Kian, maghintay ka lang. Sasagipin kita, kuya. Huwag muna pumasok sa opisina sa mga susunod na araw. Tingnan mo mabuti si Hotinyuan dito sa bahay. Kapag may kakaiba, sabihin mo agad sa akin. Sobrang galit na niya sa akin ngayon. Mahirap siyang lapitan. Kausapin mo ng mahinahon. Dati, pinakamatalik niyang kaibigan ka. Sige, alam kong nahirapan ka. Pero lahat ng ginagawa ko ngayon, para sa kinabukasan nating dalawa, kapag natapos na to, iwanan ko na siya.
mapapasatin ang buong pamilya Hu. Pagdating ng panahon, papaluhodin ko siya para humingi ng tawad sa'yo. Ang sarap isipin non. Alis na ko. Hoy, ilapag nyo yan. Ikaw, ilipat mo ang sofa dito. Ikaw, yung sinasabi ko sa'yo. Magpapalipat ka ng sofa? Ang kulit mo. Akala mo ba, ikaw na ang amo dito? Tandaan mo, super ka lang. Alipin. Dapat, gawin mo ang trabaho ng isang alipin. Turuan nyo siya kung paano maging alipin. Gawin ang dapat gawin. Sinong may lakas ng loob? Hoy, anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ko. Bitawan. May pirma ni Ho Kian na ako. Ang dokumento ng paglilipat ng shares. Sa wakas, akin na ang Hu Group. Sino yan? Ako. Kuya, ikaw, bakit ka nandito? Sinusundan ko si Lin Yuru. Tama nga, pupunta siya sa'yo. Pero may bantay sa labas, paano ka nakapasok? Inilayo ko sila. Wag na muna yan, halika. Umalis na tayo, importante to. Sandali, Ano ng problema? Mali. May problema yung kotse. Hu Tinyuan, di ka pa ba sumusuko? Nagpapanggap ka pa rin? Hello, tinatawagan mo si Xiaojin. Ano ba yan? Sinabihan na kitang bantayan siya. Hu Tinyuan ba? Tulog pa rin? Nandito ka na pala, Boss Lin. Pag alis ko kanina, may pumasok ba rito? Wala. Walang pumasok. Walang lumabas. Ibigay mo ang susi. kakakalis mo lang, di ba? Bakit ka bumalik? May konsensya ka ba? Anong konsensya ang meron ako? Sabihin mo, dumating ba si Hu Tinyuan kanina? Dumating. Ano ang sinasabi mo? Kung dumating siya, hindi kaya niya ako ililigtas. Iiwan niya ako rito sa hirap. Akala mo, hindi katulad mo ang kapatid ko, walang puso. At saka, nilagay mo ako sa sitwasyong ito. Inilipat ang ari-arian ng kumpanya, pinilit mo ang kapatid kong palayasin ako. Paano pa siya pupunta rito, di ba, ate? Pumirma na ako sa kasunduan para sa mga shares. Ngayon, buong kumpanya, kayo na niligi ang may-ari. Wala na akong magagawang banta sa'yo. Bakit di mo na lang ako kahabagan? Palayain mo na ako. Kung alam mo na rin lang, wala nang masama kung sasabihin ko sa'yo. Lahat ng ito, ako at ang guro ko ang may pakana. Kasalanan ninyo, ang tatangan ninyo. May nag-alok ng tulong. Naniniwala agad kayo. Walang libreng tanghalian sa mundong ito. Si Lee ba ang guro mo? Mula ng paniwalaan ninyong magkapatid. Ang guro ko, talo na kayo. Ang sama ninyo. Ang laki ng pinlano ninyo. Para lang nakawin ang yaman ng pamilya ko. Ang pagkamatay ng mga magulang ko noon, kasali ba kayo? Sa autopsy report, ikaw ang nagtanggal ng perma. Kayo ba ang pumatay sa kanila? Matagal na yon. Lumang usapan na. Bakit kailangan pang pag-usapan ninyong magkapatid? Bakit ninyo ginawa yon? Para mabalik loob sa guro ko, syempre, tutulungan ko siyang mabawi ang lahat ng sa kanya.
Malaki ang utang na loob ko sa guro ko. Tutulungan ko siya. Mula sa pagkamatay ng mga magulang ninyong magkapatid, hanggang sa paglipat ng yaman ng pamilya Huo, at sa pagpapalaya sa iyo. Lahat yan, plano namin. Paano naman ang kapatid ko? Mahal na mahal ka niya, tiwala siya sa iyo. Ang tagal niyang ipinagkatiwala sa iyo ang kumpanya. Bakit hindi mo siya pinalampas? Bingi siya. Sawa na ako sa kanya. Ikaw, Sige, dito ka na lang. Huwag muna yan, halika. Umalis na muna tayo, importante. kuya, hindi ako pwedeng umalis. Kung aalis ako, malalaman nilang ikaw ang sumabit sa akin. Pero kung mananatili ka rito, napakadelikado. Ginagamit nila ako para takutin ka, kaya pansamantala hindi nila ako gagalawin. Akala nila ngayon, kontrolado nila ang lahat. Walang pag-iingat sa akin, baka sakaling makakuha pa ako ng mga balak nila. Kung ganon, baka magamit mo itong voice recorder. Ingat ka palagi. Esan, Guro, nakuha ko na ang stock transfer agreement. Hahaha, sa wakas natapos din ang Who Group. Sa wakas ay babalik na sa akin. Matagal akong nagtago sa ibang bansa. Sa wakas ay pinagpala rin ng langit. Nakita nyo ba itong dalawa? Ang Who Group. Sa wakas ay babalik na sa akin. Maayos na kayong pumunta. Pagkatapos ng lahat, ipapadala ko rin ang magkapatid ninyong anak. Pasamahan kayo. Guro, napakamaingat ninyo. Una, gamitin si Hu Qianqian para pirmahan niya ang property transfer agreement. Pangalawa, gamitin ang pressure ng board of directors para pilitin si Hu Tinyuan na palayasin si Hu Qianqian sa pamilya Hu. Panghuli, pilitin si Hu Qianqian na pirmahan ang stock transfer agreement. Ang pondo ay ililipat-lipat para mapunan ang kakulangan ng Hu Group at mapanghawakan ang mga stocks. Guro, napakagaling nito. Kung hindi kayo bumalik, patuloy akong lalaruin ng magkapatid na ito. Magaling ang magulang nila, nakalaban ako ng ilang beses. Pero sina Hu Tinyuan at Hu Qianqian, kayang-kaya ko kayo. Guro, ano ang susunod ninyong gagawin? Hindi pa sinabi niya na sa stockholders, meeting ibibigay sa iyo ang selyo. Huwag muna kumilos. Kapag nakuha na natin ang selyo, saka natin siya lalabanan sa harap ng lahat. Guro, uwi na muna ako. Ang utang ninyong dalawa sa akin, ang magkapatid ninyong anak, ang magbabayad. Xiaojin, saan ka pupunta? Ano nangyari sa mukha mo? Siyempre, si Hu Tinyuan, ang bingi ang gumawa nito. Kailan ka ba maghihiwalay sa binging iyon? Huwag kang mag-alala, Hu Tinyuan. Parang tipaklong pagkatapos ng taglagas, hindi na siya makakatalo ng ilang araw. Pagkatapos ng shareholders meeting, tiyak kong makukuha ang selyo. Tapos, itutulak ko siya palayo. Totoo? Gusto ko ring pumunta pagdating ng panahon. Siyempre naman, pwede. Gusto kong makita ng personal. Kung paano? Mababaon sa putik si Hu Tinyuan. Malapit na ang araw na yon. Puntahan ko muna yung bingi. Sage, Mukhang nag-isip lang ako ng sobra. Hindi siya lumabas. Gising na, mahal. Mahal, ang aga mo naman gumising. Mahal. Tingnan mo tong pirma. Parang sulat kamay ni Qianqian, di ba? Kahit si Qianquan mismo ang dumating. Aminin niyang siya ang pumirma. Ito talaga, parang sulat mismo ni Qianqian. Ang galing-galing mo talaga, mahal. Mahal, nagawa ko na yung mga bagay. Yung selyo. Huwag kang mag-alala, mahal. Yung ipinangako ko sa'yo, tiyak kong gagawin. Inimbita ko na ang mga shareholder, mga kilalang tao sa Jiangchen. At mga reporter ng Macy, balak ko sa susunod na Lunes. Magdaos ng malaking shareholders meeting. Pagdating ng panahon, ibibigay ko ng personal sa'yo ang selyo. Baka masyadong matagal ang susunod na linggo. Baka may mangyaring hindi inaasahan. Mahal, huwag ng susunod na linggo. Sa makalawa na lang. Sa makalawa. Bakit ang bilis? Mahal, hindi kaya. Natatakot kang baka magbago ang isip ko. Hindi naman. Gusto ko lang, maagang makuha ang selyo. At maagang mamahala sa kumpanya. Kung hindi, yung Tioli, masyado nang matagal sa kumpanya. Baka magpalit na ng apelido ang kumpanya. Sige, sundin kita. Tara, bumaba tayo para kumain ng almusal. Tara.
Ginoo, handa na ang sabaw ng manok na ipinag-utos ninyo. Tawagin mo si Xiaojin. Opo. Tinyuan, hinahanap mo ako? Mahal, nahirapan ka nitong mga nakaraang araw. Halika, uminom ka ng sabaw ng manok para pampalakas. Salamat, mahal. Xiaojin sa makalawa. Sasama ako ni Yuru sa shareholders meeting. Hindi ka na kailangang sumama. Ako ang magmamaneho. Opo. Kotse ko, medyo maalikabok na. Tingnan ko, ikaw. Wala akong ginagawa ngayon, linisan mo ang sasakyan. Sige, alin ang gagamitin mo? Lahat. Ano? Tinyuan, ang dami mong mamahaling sasakyan. Kung lahat yan ay lilinisan, malaking trabaho yan. Si Xiaojin, siya. Anong nangyari sa kanya? Ang mga katulong dapat gawin ang trabaho ng katulong. O baka naman sa tingin mo, siya ang tunay na lalaki sa bahay na ito, hindi siya dapat gumawa ng ganyan. Hindi ko ibig sabihin yun. Sa tingin ko lang, si Xiaojin, kapatid mo pa siya. Ano naman kung kapatid? Kung nakatira sa bahay ng iba ng libre, dapat din siyang tumulong. Yuru, kung ganyan ka kakampi sa kanya, kailangan kong suriin ng mabuti ang relasyon ninyong dalawa. Dahil ang tatak ng pamilyang ko, hindi pwedeng mapunta sa isang babaeng may-ari na may koneksyon sa ibang lalaki. Impossible, mahal. Ikaw lang ang mahal ko. Mabuti naman, mahal. Sa isang araw, pupunta tayo sa pagpupulong ng mga shareholder. Inimbita ang lahat ng kilalang tao sa Jiangcheng. Kung masyadong marumi o masyadong pangit ang sasakyang gagamitin natin, ikaw ang mapapahiya. Dahil sa isang araw, ikaw na ang tunay na namumuno sa pamilyang ko. Tama ka. Narinig mo ba, Xiaojin? Kung pinapalinis ka ni Tinyuan ng sasakyan, linisin mong mabuti ang bawat sasakyan. Kung sa isang araw, napahiya si Tinyuan, hindi kita patatawarin. Opo. Xiaojin, ang hirap ng ginawa mo kahapon. Napagod ka ba sa paglilinis ng napakaraming sasakyan? Trabaho ko lang po yon. Yung sasakyang pinakamalinis mong nalinis kahapon. Hindi mo siya ibigay sa akin. Sige. Ginoo, may problema. Malalim ang mga gasgas sa mga sasakyang ito. Ano? Kung magdadala ka ng sasakyang puno ng malalalim na gasgas sa pagpupulong ng mga shareholder, pahihiyain kita ng todo. Xiaojin, kahapon, ipinagkatiwala ko sa iyo ang mga sasakyang iyon. Yung mga gasgas, hindi kaya ikaw ang may gawa. Paano naman? Nilinis ko ng mabuti ang bawat sasakyan. Hindi ka mapahiya sa pagpupulong ng mga shareholder. Paano ako ang may gawa? Humarap ka pa. Ayaw mong sumunod. Ginoo, isang oras na lang, magsisimula na ang pagpupulong ng mga shareholder. Kung hindi, Ano? kung hindi, gamitin na lang natin yung sasakyan ni Lolo. Yung sasakyan iyon, puno ng masasayang alaala ko noong bata ko. Sige na nga. Hayaan mo akong gamitin ang sasakyan ni tatay para masaksihan natin kung paano mawawalan ng dangal ang mga gago na ito. Gamitin na natin ang sasakyan ni tatay. Tara na. Ikaw, magtaksi ka na lang. Yuro, mauna ka na sa baba. Kapag nakikita ko ang sasakyang ito, naalala ko palagi ang aking mga magulang. Medyo naging emosyonal ako. Hintayin mo akong makabawi, saka ko na lang ibibigay ng masaya. Ang selyo sa iyo. Sek. Kumusta na si Kian Kian? Papunta na ako ngayon sa stockholders meeting. Doon na mismo, sa harap ng lahat, ibubunya ko ang tunay na mukha. Ni Lee at ni Lin Yuru. CJ. Hintayin kita. Teka, parang may sumusunod sa akin. Ano? Jilin, nabalitaan kong nakuha mo na ang pinakamalaking bahagi ng Huo Corporation at malapit mo nang makuha ang selyo. Magiging pinakamakapangyarihan ka na sa Huo Corporation. Talagang isang babaeng mandirigma. Nabalitaan kong si Hu Tinyuan ay hindi nag-asikaso sa korporasyon at sa loob ng maraming taon, si Jilin, ang personal na nagpapatakbo ng kumpanya. Ngayon, sa wakas, magiging ang tunay na pinuno ng kumpanya. Maligayang pagbati. Sa mga darating na araw, sana'y suportahan ninyo pa rin ako. Siyempre. Guro, handa na ang lahat. Mabuti. Si Hu Tinyuan, sa wakas, bababa na sa pwesto. Ang Hu Corporation ay dapat na akin lamang. Maligayang pagdating sa stockholders meeting ng Hu Corporation. Samahan ninyo akong pumalakpak para sa nag-anyaya ng pagtitipon ngayong araw. Si Ji Hu Tinyuan. Tito Lee, salamat sa pagdalo sa stockholders meeting. Dahil naging malaki ang tulong mo sa akin sa palabas na ito, inaanyayahan kitang maging saksi
Geely, tuwing nagkakagulo siya sa korporasyon. Ikaw ang sumasalo. Sa tamang pag-isip, dapat ibigay niya ang korporasyon. Sa iyo. Pero ibinigay niya ito sa isang estranghero. Hindi ba't pagtataksil yon? Pero sa palagay ko, Tito Lee, ang salitang pagtataksil. Ikaw pa ang dapat magturo sa akin kung paano isulat. Kamustang lahat, ako si Ho Tinyuan. Maligayang pagdating sa pagpupulong ng mga shareholder ng Hu Corporation. Ang pangunahing agenda ng pagpupulong ngayon ay ang paglilipat ng selyo ng pamilyang Hu. Sa aking asawa, si Lin Yuru. Alam naman niyong lahat na matay ang aking mga magulang nang maaga dahil sa aksidente. At ang aking kapatid na babae ay bata pa. Ako naman ay bingi. Sa mga nakaraang taon, salamat sa tulong ng aking asawa, si Yuru. Nakarating ang Hu Corporation sa kung ano ito ngayon. Bilang pasasalamat sa kanya, gumawa ako ng isang maikling video. Sana ay mabigyan ko siya ng sorpresa. Anong maikling video? Anong kalokohan ang ginagawa ni Ho Tinyuan? Baka pinupuri ka niya. Ang gulo naman nito. Kunan mo na. Ito. Ano ba ito? Lin Yuru, tinalikuran mo ako. Huwag niyong kunan. Tumigil kayo. Tinyuan, pakinggan mo muna ako. Hindi totoo ang lahat ng ito. Hindi. Pinagkatiwalaan kita ng lubos, Lin Yuru. Hindi ko akalain matagal na pala kayong magkasabwat. Ako ang bulag. Hindi ko na ito selyo ibibigay sa'yo. Tinyuan, peke ang bidyong iyan. May naglalaro lang ng masamang biro. Gusto nilang pigilan si Yuru na mamahala sa kumpanya. Huwag kang magpalinlang sa kanila. Mahal, maniwala ka sa akin. Paano ako magloloko? Kay Xiaojin, mahal, ang selyo. Ibigay mo na sa akin. Tanging ako lang ang makakapagtanggol ng kumpanya para sa iyo. Tumigil ka. Kuya, ngayon. Hindi kita pababayaan na mag-isa. Tian, Sandali, parang may sumusunod sa akin. Tian, ayos ka lang ba? May sumusunod sa akin, pero naiwan ko sila pansamantala. Nasaan ka? Padadalhan kita ng pulong. Papunta na ako sa pagpupulong ng mga shareholder. Doon, sa harap ng lahat. Ibubunyag ko ang tunay na mukha ni Lee at Lin Yuru. Mabuti. Hintayin kita. Bukyan, pinapanood ng mga tao ko. Paano siya nakarating dito? Lin Yuru, hindi mo inaasahan to, di ba? Kaninang umaga, pinadala ko ang mga tao sa abandonadong bahay na yon. Iniligtas nila si Yan. Ang selyong ito, hindi dapat ibigay kay Lin Yuru. Hukyan-kyan. Dahil sa'yo noon, inilipat lahat ng assets ng kumpanya. Nasira ang cash flow ng kumpanya. May mukha ka pang bumalik? Hindi ako ang naglipat ng assets, sila yon. Si Director Lee ang nag-ayos ng pagkukulang ng kumpanya. Kung magsasaling ka ng sisi, humanap ka ng matinong dahilan. Si Director Lee ay taong inarkila ng kapatid mo sa labas. Tinulungan siya, sariling tao. Paano siya makikipagsabwatan kay Lin Yuru? Paagawin ang assets ng kumpanya? Si Lee ang guro ni Lin Yuru. Mas malalim ang relasyon nila kaysa sa kapatid ko. AM, anong ibig mong sabihin? Hukyan-kyan. Alam kong may galit ka sa akin nang paalisin kita sa bahay noon. Pero huwag kang magparatang ng walang basehan. Paratang? Ano iyon? Takot ka, no? Ayaw mong makita ng lahat. Ang tunay mong mukha. Hindi ko ginawa, bakit ako matatakot? Kung ganoon, huwag kang matakot sa sasabihin ko. Director Lee, naniniwala kami sa'yo. Pero si Hukyan-kyan ay determinado sa sinasabi niya. Makinig muna tayo sa kanya. Kung walang ebidensya, hindi siya makakapagpatunay. Malilinis din ang pangalan mo. Di ba? Simula pa lang, bitag na ito ni Lee. Pinapalapit niya si Lin Yuru sa kapatid ko. Dinaya ang tiwala ng kapatid ko, tapos dinaya ako. Pirmahan ang dokumento para ilipat ang assets. Ginamit ang pangalan para paalisin ako sa bahay. Tapos, nag-ayos siya ng pagkukulang bilang tagapagligtas. Layunin niya, dayain tayo. Kunin lahat ng shares ng Hu Group. Nadaya kayong lahat. Ano to? Director Lee, totoo ba ito? Director Lee, magsalita ka naman. Hukyan-kyan, huwag mong kalimutan. Ang pirma sa paglilipat ng assets, ikaw ang pumirma. Ngayon, ikaw pa ang nambabato. Nakakatawa. Lee, napakatiwala sa'yo ng kapatid ko noon. At sa patuloy na panggigipit ni Lin Yuru. Sinabi mo, ilipat lang ang pondo sa labas.
Sa tamang operasyon sa ibang bansa, dadami ang balik. Malulutas ang problema naming magkapatid sa kumpanya. Kaya ako pumirma. Nadaya ako ng masasamang tao na naging sanhi ng krisis ng kumpanya. Humihingi ako ng paumanhin sa aking mga magulang, sa aking kuya, at sa lahat ng mga shareholder. Taos puso akong humihingi ng tawad sa inyong lahat. Yan. Ang ganda ng pagsasalita mo. Akala mo ba, sa ilang magagandang salita mo lang, mabubura na ang lahat ng nangyari? Kahit paano, si Yan ay nilakas ng loob ng marap sa kanyang mga pagkakamali. Ikaw naman, Lin Yuru. Matapang ka bang magsabing hindi ka nangaliwa? Matapang ka bang magsabi na hindi mo balak angkatin ang yaman ng aming pamilya na Hu? Hu Tinyuan, ang pagiging tayo, ay biyaya na pinaghirapan mo sa nakaraang buhay. Ano sa palagay ninyo ang nararamdaman ko? Na mamuhay kasama ang isang bingi? Gusto ko lang ng isang normal na lalaki. May kasalanan ba ako? Tama. Kahit gaano kayaman si Hu Tinyuan, isang kapansanan pa rin siya. Kung may sisihin natin si Hu Tinyuan dahil bingi siya. Kayo, Naririnig ba ninyo? Lahat ay naniniwalang ikaw ang may kasalanan. Ay, nakalimutan ko, bingi ka pala. Kailangan mo bang tulungan kitang isalin ito? Sino ang nagsabing hindi ako nakakarinig? Bawat salita ninyo, malinaw kong naririnig. Kasama na ang pag-uusap niyo ni Xiaojin. Kung paano ako papatayin, kung paano angkatin ang yaman ng pamilya namin. Narinig ko ang lahat. Paano? Paano mo malinaw na naririnig? Maraming bises na kitang tinitest. Wala ka namang reaksyon. Mula sa araw ng kasal natin. Noong nakangaliwa ka pa kay Xiaojin, nakakarinig na ako. Ano? Mula noong araw na yon, nakakarinig ka na? Lahat ng ito, ikaw ang nasa likod. Tama. Sa araw ng kasal natin, ang plano ko sana ibigay sa iyo ang kalahati ng shares ng pamilya Hu. Bulag lang ako noon. Buti na lang ang aking mga magulang ay nasa langit. Noong ako ay nagdarasal sa kanila, ang kanilang larawan ay tumama sa ulo ko at hindi inaasahan. Nagkaroon ako ng pandinig. Gusto kong sabihin sa iyo ang magandang balita, ngunit aksidente kong nakita na nangangaliwa ka kay Xiaojin. Kaya noong araw ng kasal natin, ang shares na dapat ay para sa akin. Idinonet mo sa Red Cross. Siyempre naman. Ibibigay ko pa ba sa iyo, isang taong walang puso? Ako ay isang walang utang na loob. Naglingkod ako sa Hu sa loob ng maraming taon. Karapat dapat sa akin ang mga stock na ito. Ang pagkamatay ng aking mga magulang, matapang mo bang sabihin wala kang kinalaman? Ang pagkamatay ng dating chairman Hu at ni Madam Hu ay may kinalaman kay Lin Yuru. Tama. Si Lin Yuru nga at ito. Si Director Lee na inaakala ninyong bayani ng Hu Group. Nagtulungan sila. Para gumawa ng isang planong aksidente sa sasakyan, pinatay nila ang aking mga magulang. At gumawa pa sila ng peking death certificate. Nilinlang tayo sa loob ng maraming taon. Yun pala, hindi aksidente ang pagkamatay ni na Chairman Hu at ang kanyang asawa noon. Paano nangyari yon? Si Director Lee ay isa sa mga bayaning nakipagsapalaran kasama ni na Chairman Hu. Paano niya sila papatayin? Nga, huwag kang magbintang ng walang basehan. Kung walang basihan, tanungin mo si Director Lee, malalaman mo. Hu Tianyuan, para lang sa mga stock ng kumpanya. Ayaw mo magsabi ng ganyan? Malalim ang samahan ko sa mga magulang mo. Paano ko sila gagawan ng ganitong kalupitan? Noon, nilinlang mo ang mga magulang ko para makipagnegosyo. Sinira mo ang preno ng sasakyan nila. At sa daan papuntang negosyo, nagpakuha ka ng tao para banggain sila hanggang sa mamatay. Pinahawak mo pa kay Lin Yuru na abalahin ako. Kaya hindi ko nasagot ang kanilang tawag ng saklolo. At hindi na sila naagapan hanggang sa mamatay. Sa huli, ginawa mo ang peking autopsy report. Paano mo mapatutunayang ako ang gumawa noon? Ang autopsy report na yon, ipinadala ko na sa Jiangshen. Sa pinakamahusay na testing agency. Ang pinunit na lagdaroon ay sayo. Anong palusot mo ngayon? Ang dami mong sinabi na saan ang ebidensya? Nga pala, sabi ng taga-testing agency, ang autopsy report na yon ay naibigay sa'yo. pero ang autopsy report na yon ay kay Lin Yuru. Baka nasira na nila, Ano na ang gagawin natin? pero may kopya ako. Sa lugar na ako lang ang nakakaalam. Kapag nakalabas na ako, makukuha ko. Ayos yan. May ebidensya ako. Gusto mo ng ebidensya? Mabibigay ko sa'yo ngayon. Akala mo ba pagtali mo sa akin at pagkasira ni Lin Yuru? Sa autopsy report, matatakpan na. Ang pagpatay mo
Anong mapapatunayan nito? Kahit na binago ko ang autopsy report, ginawa ko yon para sa inyong magkapatid. Matapos marinig ang pagkamatay ng mga magulang, hindi ka naman masyadong nalungkot. Lahat ng sinasabi ko ay mabuting kasinungalingan. Matalino ang dila. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Wala akong ginawa. Makikita ba dito na ako ang nanaki sa kanila? Hindi, di ba? Talagang hindi ka susuko hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Kaya makinig ka sa pinagkakatiwalaan mong estudyante. Kung paano kanya ipinagkanulo. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil alam mo na, Sage, sasabihin ko. Lahat ng ito ay plano naming dalawa ng guro ko. Ang tanga-tanga nyo, kapag may nagsabing tutulong, agad kayong naniniwala. Akala nyo libre ang lahat. Ang guro ko ay si Lee. Tama. Mula nang magtiwala kayo sa guro ko, natalo na kayong magkapatid. Bakit niyo ginawa ito? Para tulungan ang guro na mabawi ang lahat ng dati niya. Malaki ang utang na loob ko sa kanya, kaya dapat kong bayaran. Mula sa pagkamatay ng mga magulang mo, hanggang sa paglipat ng ari-arian ng pamilya Ho, hanggang sa pagpapaalis sa'yo, lahat ito ay plano naming dalawa ng guro ko. Ako ang nagplano. Saan mo nakuha ang voice recorder? Ibigay mo sa akin. Tawagin ang mga tauhan. Dakpin siya. Bitawan niyo ako. Linyuru, nagtaksil ka sa akin? Guro, hindi ako. Siyempre, galing ito sa kuya ko. Kaya noong araw na yon, ikaw talaga ang sumusunod sa akin? Noong nagtatalik ka ni Xiaojin, ako rin ang kumuha ng litrato sa labas ng pinto. Sino? Sino ang nasa labas? Ako rin ang nag-ambush sa monitoring room para sirain ang sasakyan niya. Ako rin iyon. Ako ang naglagay ng camera sa study room mo para makuha ang password ng safe. Ako rin ang nagtago sa likod ng kurtina. Lahat ako. Ang laki ng plano mo. Naglagay ka ng camera sa study room mo, sayang. Ang tanga-tanga mo hanggang sa puntong. Hindi mo man lang napansin kahit isang beses. Dapat ko nang pinatay ka noon pa. Wala nang pagkakataon. Natalo na kayong lahat. Hindi ko akalain. Si Lee pala talaga ang pumatay sa mag-asawang Hu. Napakasama niya ng loob. Bakit, Ji Lee? Magkapatid kayo ni dating Ji Hu. Sila ang nagtulong sa amin na magtayo ng imperyo noon. Bakit mo ginawa ito? Bakit? Ako at sila ang nagtatag ng kumpanya. Bakit Hu ang apelido ng kumpanya? Bakit si Hu Zhenchan ang naging chairman samantalang ako ay isang maliit na direktor lamang sa kumpanya? Ang chairman ay pinili ng lahat ng direktor. Pinili. Sa kakayahan at paan, ang posisyong chairman ay dapat sa akin. Kung hindi niya binili ang suporta nila, karapat-dapat ba siyang maging chairman? Ang tinatawag mong kakayahan at paraan ay ang patuloy na pagpapalawak. At basta-bastang pag-agaw sa ibang kumpanya. Ano ang mali doon? Ang negosyo ay parang digmaan. Ang pagiging maawain sa kalaban ay pagiging malupit sa sarili. Hindi sila sumasang-ayon sa akin. Kaya tinarget nila ako, pinalaya sa ibang bansa, binigyan lamang ng itulong hipin ng subsidiary, at pinamahala sa akin ang subsidiary. Ipinadala ka nila sa ibang bansa upang mas magamit mo. Ang iyong kakayahan at palawakin ang merkado doon. AME, peking mga tao. Ginamit lang nila ako at pagkatapos ay itinapon. Ngunit, nang nasa ibang bansa ako, sa aking sariling kakayahan, hindi ba't naging matagumpay pa rin ako? Kung matagumpay ka na, bakit ka pa bumalik upang saktan sila? Sila ang nagtulak sa akin. Nagtulak sa'yo? Bakit nila pwedeng hawakan ang posisyon ng chairman? Iginagalang, samantalang ako ay parang asong kalye. Napilitang magtungo sa ibang bansa, ngayong bumalik ako. Kukunin ko ang lahat ng sa akin. Sila ang hadlang sa akin. Kailangan ko silang alisin. Lee, dadalhin ka sa hustisya ng batas. Ibigay mo sa akin ang selyo. Hindi ako natalo. Ang chairman ng Hu Group, ako si Lee ang magiging. Huwag kayong gumalaw. Ito ay warrant ng pag-aresto. Lee, based sa reklamo. Ikaw ay pinaghihinalaang nakasalan ng intensyonal na pagpatay, iligal na paglilipa, paglustay ng pundo ng kumpanya, at iba pang mga kaso. May reklamo laban sa iyo. May matibay na ebidensya, at ngayon ay inaaresto ka ayon sa batas. Ikaw pala ang nagreklamo. Tito Lee, ngayon ay panahon ng batas. Ang iyong mga kasalanan ay dapat hatulan ng batas. Huwag kang mag-alala. Kukuha ako ng pinakamahusay na abogado para sa'yo upang makuha ang pinakamabigat na parusa.
Hindi ko inakala na sa huling sandali, nabigo ang lahat ng aking plano. Ngunit parang pagkuha ng tubig gamit ang basket ng kawayan, walang nangyari. Ikaw, walang utang na loob na asong hayop. Talagang pinatay mo sina Ginoo at Ginang Huo? Muntik na mabangkarote ang kumpanya, karapat dapat kang mamatay. Dalhin siya. Hu Tinyuan, masaya ka na ba ngayon? Hindi pa. May isa pang magandang palabas na hindi ko pa nakikita. Anong magandang palabas? Nakalimutan mo na ba? Hindi pa dumarating si Xiaojin. Ang traffic, muntik na makaabala sa mahalagang bagay ko. Pero buti na lang nakarating pa rin. Malapit na akong maging tunay na pangalawang pinuno ng kumpanya. Tiyak na si Hu Tinyuan ay mapapahiya at mapapatalsik. Bibirahin ko siya ng husto. Hindi ba yan yung lalaking bida sa video sa malaking screen ng hotel? Tara na. Boss Wang. Anong nangyari? Bakit lahat lumabas na? Baka natapos na ang usapan. Kailangan kong makapanood ng magandang palabas. Yuru, anong nangyari sa'yo? Bitawan mo siya. Dumating na ang lalaking bida sa sex scandal. Maniwala ka pagkatapos ng araw na ito. Ang pangalan at mukha ninyong dalawa ay siguradong lalabas. Sa headline ng Entertainment News. Hu Tinyuan, anong ibig mong sabihin? Literal ang ibig sabihin. Kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo na. Hindi mo ba palagi gustong pumunta dito ang lalaking kabit? Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero ngayon ang babaeng ito, wala ng pera. Hindi ko alam kung gusto mo pa ba? Yuru, anong nangyari? Ginawan na naman ba tayo ng panibagong plano ng bingi na yan? Sa hinaharap, huwag ko nang marinig ang salitang bingi. Ikaw, nakakarinig ka na? Kailan pa yon nangyari? Noong araw na. Nagkatalik kayo ni Yuro. Nangangahulugang alam mo na ang aming plano? Huwag kang mag-alala. Ayaw ko na sa babaeng ito. Ibibigay ko sa iyo. Pero ngayon, hindi na siya ang dating mataas na Vice Presidente Lin. Isang daga na siya ngayon, tinitistis ng lahat. Ikaw, masarap na lang kayong mamuhay ng tahimik. Lin Yuru, ano ang nangyari? Hindi ba sinabi mo, pagkatapos ngayon, makukuha na natin ang buong Hu Group? Bakit ikaw ngayon ang naging asong walang bahay? Tama na. Paano ako gumawa? Kailangan mo ba akong turuan? Xiaojin, huwag mong kalimutan. Lahat ng meron ka ngayon dahil sa akin. Mas mabuti na magpakabait ka sa akin. Ikaw, Sino ang nagsabing wala na akong pag-asa? Huwag mong kalimutan. Hindi pa kami diborsyado. ano ang ibig mong sabihin? Gusto ni Hu Tinyuan na umalis ako nang walang dala. Paano ko siya pagbibigyan? Hindi siya makakaalis sa akin. Nang hindi ko siya nahihigitan ng konti. Wala tayong laban sa harap ni Hu Tianyuan ngayon. Paano siya matatakot sa iyo? Tingnan natin kung pera o buhay ang pipiliin niya. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Magagamit ko ang diborsyo para lumapit sa kanya, hintayin siyang mahuli. Tapos, ipapatalim ko ang kutsilyo sa lig niya, para bigyan niya ako ng malaking pera. Naniniwala ako, takot siyang mamatay. Paano kung handa na siya at hindi mahuli? Ito lang ang alam nating dalawa. Basta hindi ka magsasalita, hindi niya malalaman. Ngayon, ang araw ito ng pagbabalik. Namin ni Kian sa grupo. Ang tagumpay ng grupo ngayon, salamat sa pagsisikap ng mga shareholder. Sa ngalan ng lahat ng empleyado, maraming salamat po sa inyong lahat. Chairman Hu, noon, bulag kami kaya. 2 taksil ang nangibabaw, muntik masira ang kumpanya. Salamat sa inyo at kay Miss Kian. Na sumagip, sa hinaharap, umaasa kami sa inyong patnubay.
Ang nakaraan, kalimutan na natin. Sa hinaharap, magtutulungan tayo para mas mapalago pa. Ang Who Group. Seg. Hoy, Ngayong gabi, hihintayin kita sa bahay. Ibibigay ko sa iyo ang kasulatan ng diborsyo. dahil naging mag-asawa tayo. Linyuru, ano na naman ang gusto niya, kuya? Samahan na kita ngayong gabi. Huwag na. May nakausap na akong abogado ngayong gabi. Para kay Lee. Kausapin mo siya. Ako na ang bahala kay Linyuro. Huwag kang mag-alala, naayos ko na ang lahat. Gusto ni Linyuro na takutin ka gamit ang kasunduan sa paghihiwalay. Totoo nga. Linyuro, akala mo ba? Handa akong pumunta ng walang paghahanda. Kayong dalawang hayop. Nandito pa kayong magkasama sa harap ko. Nasaan ang kasunduan sa paghihiwalay? Gusto ninyong paalisin ako nang walang dala? Hindi pwede. 1,000,000, ilipat mo agad sa account ko. Kung hindi, hindi ako pipirma. Habang buhay akong mananatiling asawa ni Hu. Gusto mo akong palitan? Bibigyan ba kita ng pagkakataon? Linyuru, anong karapatan mo para takutin ako? Bibigyan kita ng 3 araw. Kung hindi ka pipirma, huwag mong sisihin ang sarili mo. Linyuru, ano ba itong ginagawa mo? Mabigat ang kaso ng pang-hold up at pananakot, makukulong ka. Malinaw ang isip ko ngayon. Pera lang ang kailangan ko. Bigyan mo ako ng 1,000,000. Palalayain kita agad. Sige, bitawan mo ako, ililipat ko ang pera. Xiaojin, bilisan mo. Kumuha ka ng lubid. Gapusin mo siya. Huwag kang mag-alala. Xiaojin, tinalikuran mo ako. Inalikuran? Tanga ka, babae. Ginagago ka lang ni Huotin Yuan. Kung hindi pa ako alis, makukulong din ako kasama mo. Huwag ka nang lumaban. Pumirma ka na. Hindi ako pipirma. Pwede ka na bang pumirma ngayon? Bitawan mo siya. Linyuru, ikaw ay sangkot sa pang-hold up at pananakot. Sumama ka sa akin. Tinyuan, paano naman ako? Umalis ka. Kuya, hahayaan mo na lang ba siya? Hintayin mo na lang.